Ngayon, bukang bibig ng ilang opisyal ang banta na baka sampahan nila ng kasong sedisyon ang mga nagtatawag ng pagbibitiw ni Pangulong Bongbong Marcos. Teka, ano ba yung sedisyon at parang paborito siyang panakot sa mga kritiko ng anumang administrasyon? Sa Article 139 ng Revised Penal Code, ito po ang ibig sabihin ng sedisyon. Ang tumultuous o magulong pag-aaklas gamit ang puwersa at pananakot para magawa ang mga susunod. Una, mapigilan ang pagpapatupad ng batas. Pangalawa, pagsasagawa ng mga halalan. O pangatlo, pagtrabaho ng mga kawani ng gobyerno. Pwede rin yung mga acts of hate or revenge versus public officers o kahit private persons for political or social goals. Ang inciting to sedition naman ay yung pag-uudyok sa mga tao na gumawa ng sedisyon o magrebelyon o magrayot. Ang tanong ngayon, kung magtawag ka ba ng pagbibitiw ng mga opisyal ng gobyerno, yan po ba ay inciting to sedition? Hindi pa ba yan sakop ng freedom of expression? Ang problema kasi, sa matagal na panahon, ginagamit ang demandang inciting to sedition para pahirapan at parusahan ang sinumang nagproprotesta laban sa anumang pamahalaan. Tandaan po ang mga elemento ng sedisyon. Dapat merong magulong pag-aaklas na may halong puwersa at pananakot. Meron bang ganyang krimen ng sedisyon sa ibang bansa? Sa US, meron din po silang sedition statute pero malinaw na sakop lamang ito ang banta ng pagpapataob ng gobyerno. Sa huli, mas binibigyang halaga ang First Amendment rights to free expression. Sa UK, binuwag na po ang sedition law noon pang taong 2009. Doon sa lumang batas, pinaparusahan ng inciting hatred laban sa monarkiya at sa gobyerno. Sa Canada naman, ang pinaparusahan po ay ang use of force to cause public disorder at ang pagpapatalsik sa gobyerno. Pero ang simpleng kritisismo ay protektado po ng batas. Sa mga European Union countries naman, bihira na lang ang mga sedition laws. At kung meron man, ang pinaparusahan lamang ay ang mga inciting to violence. Pero ginagalang pa rin ang karapatan ng mamamayan na batikusin at kontrahin ang kanilang sariling pamahalaan. Mga kapatid, Ed Lingaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malilimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.